araw. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. good afternoon po sa inyo lahat. Happy Easter! Wednesday na naman, magkakasama naman po tayo sa dambana ng Inaling Lahing Saglolo at patuloy tayong nagagalak sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga kapatid, meron po tayong kasabihan sa wikang Ingles. Too much of something is bad enough. Sa wikang Tagalog, maganda po yung translation. Ang kahit anong sobra ay hindi maganda. Lalo na po pagdating sa pagkain. Kapag kain ka ng kain ng matamis, magkakaroon ka ng diabetes. Pag puro maalat at yung pinakain, magkakaroon ka ng sakit sa. Kapag puro pork ang iyong kinakain, magiging ka. Grabe, baboy ka. Magkakaroon ka ng high blood. Pero mga kapatid, alam niyo po, merong isang pagkain na kahit tanggapin mo ng maraming beses, kahit araw-arawin mo pa, hindi masama ang nadudulot. Kundi kapag tinanggap mo ito ng regular, kahit araw-arawin mo pa, maganda ang bunga. Ano po ito? Walang iba kundi si Kristo ang tinapay ng buhay. Mga kapatid, kung kayo sumusubaybay sa ating mga readings since last week po, pinagdidilayan natin yung John chapter 6. Ika-6 na chapter sa Gospel ni St. John. Ang tawag po dito ay Bread of Life Discourse. At humantong na po tayo sa puso ng Bread of Life Discourse, kung saan pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, bilang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Konektado ito sa himalang ginawa ni Jesus kung saan pinakain niya ang napakaraming tao. At kaya hinahabol-habol siya ng mga tao sapagkat gutom sila at gusto nila ng pagkain. Pero si Jesus, pinakilala ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. At sa pagdilay natin, ano nga po ba ang ibig sabihin ng tinapay ng buhay? Paano si Jesus ay tinapay ng buhay at pagkain magbibigay ng buhay na walang hanggan? Tatlong letter P, madaling tandaan. Unang letter P, person. Pag sinabing person, may imbitasyon na magkaroon ng relasyon. Si Jesus ay hindi lang basta tao, kundi tunay na Diyos. At kapag tinapay ng buhay, ito'y paalala panyaya sa atin. Kapag tinanggap natin si Jesus, siya'y dapat maging bahagi ng buhay natin. Katulad ng pagkain na kapag kinain natin, nagiging bahagi ng ating katawan, si Jesus, pag ating tinanggap, magiging bahagi ng ating buhay. At pagiging bahagi ng buhay, dapat meron tayong relasyon sa Kanya. Relasyon na buhay, relasyon na mapagmahal, relasyon na nagbibigay buhay. Tayo po mga deboto ng Inaling Lahing Saglolo, dapat may relasyon sa Kanyang anak, kay Jesus ang ating Lahing Saglolo. At pinapalan sa atin, tanggapin natin siyang regular para siya'y palaging bahagi ng buhay natin. Person. Pangalawang letter P, promise. Nabanggit sa ating Ebanghelyo ang pangako ng buhay na walang hanggan. Kung sino ang tumatanggap
ng tinapay ng buhay. Kung sinong tumatanggap kay Kristo ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Hindi lang po ito yung mahabang buhay, kundi ito po yung buhay na nakatuon sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay buhay na nakasentro sa Panginoon. At yan po ang hamon sa atin. Ayaw nating mamatay. Kaya nga po kahit matanda na tayo, real talk lang ang ginagawa natin, sinisikap natin pahabain ang ating buhay. Nagpapacheck up, umiinom ng gamot. Kung kumukulong ang mukha ng ginagawa, pumupunta ng parlor para magmukhang bata. Kasi ayaw natin mamatay. Pero minsan, patay po tayo sa kalooban. Buhay na ang katawan mo, mukha ka ng bata, patay naman ang kalooban. Bakit? Kasi walang Diyos. Walang kinikilalang Panginoon. At ang buhay na walang hanggan ay pagkilala na may Diyos ako sa buhay ko. May takot ako sa Diyos. Gagawa ako ng mabuti. Sisikapin ko maging mabuti sa mga tao sa paligid natin. Yan ang buhay na walang hanggan. Promise. At ang pangatlong letter P, price. Pag sinabing price, merong presyo, merong halaga. At ano ang halaga ng buhay na walang hanggan? Ano ang halaga ng tinapay ng buhay? Paggawa ng kalooban ng Diyos. Kung nais nating tanggapin si Kristo bilang tinapay ng buhay, bilang buhay na walang hanggan, kailangan natin gawin palagi ang kalooban ng Diyos. Hindi puro sarili ko na lang na masusunod. Marunong tayong magparaya. Sapagkat alam naman natin, ang tanging nais lang ng Panginoon sa atin, kabutihan. Hindi pagnanais ng Panginoon ng ikasasama natin. Ang nais ng Panginoon, tayo'y mabuhay, maging buhay na buhay, at palaging nagbibigay buhay. Amen? Tatlong letter P, tinapay ng buhay, madaling tandaan. Una, person. Sunod, promise. Pangatlo, price. Ang tinapay ng buhay, si Jesus. Iniimbitahan tayo magkaroon ng relasyon ng pagmamahal sa Kanya. Ang pangako ng buhay na walang hanggan, buhay na may Diyos sa ating buhay. At ang halaga nito, ang paggawa ng kabutihan, pagsunod sa Kanyang kalooban, upang tayo ay maging tunay na buhay, buhay na buhay, at nagbibigay buhay araw-araw. Amen.